Heto na, matindi to. May bumaliktad na ba? Iyak sila dito. Puro mga nagbabaliktaran na. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Sara at Bam sa 2028. Bago. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions, sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Syempre, huwag niyo rin kalimutan ang Banateros. Pakisuportahan po yung mga katunay. Syempre, mga idol natin yan. At isa dyan, si Coach Oli. Ipagpatuloy natin. Yung tandem, Sara at Bam Aquino, Duterte Aquino sa 2028. Posible ba? Oy, pag-usapan natin yan. Oh, pwede ba yun? Parang Pag-usapan parang natin nakakatakot pa rin, ha? na may nadidinig po tayo na Sara at Bam Aquino sa 2028. Hoy! Matindi yan. Duterte Aquino? Kung merong Duterte Marcos before, ngayon Duterte Aquino, pag-usapan natin yan. Nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Posible ring arestuhin ang ayon sa International Criminal Court o ICC ay mga co-perpetrators o kasabwat sa madugong Duterte drug war. Kung si Senator Bam Aquino raw ang tatanungin, kung tutuusin ay dito dapat sa Pilipinas ginagawa ang mga paglilitis sa kanila. Sangayon din naman ako talaga sa sinabi ni si Bam Aquino na hindi dapat tayo hawak sa liig ng ibang bansa. Yes. Ang problema sa atin, itong si Bongbong Marcos at mga dilawang tae na mga kasamahan mo, Bam Aquino, kain suka. O, buti pa to si Bam Aquino, medyo diretso ang utak, ha? Ayan ang ano yan ang utak Ninoy Aquino, 'di ba? Yan ang utak Ninoy Aquino. No, hindi siya utak hindi siya utak pulburon, parang ganun. Marunong siyang mag-isip. Ayan, 'di ba? Kaya dapat tama naman talaga, dito talaga sa Pilipinas nililiti si PRRD. Kahit si PRRD hindi against doon, hindi siya kontra doon. Kung may reklamo sila sa ginawa ni PRRD, pwede silang magreklamo. Pinapayagan ni PRRD yun. Basta dito siya sa Pilipinas, kung ano man yung ikakaso sa kanya. 'Di ba? Diba? Sinuka nila si Bongbong Marcos. Tapos, hawak sa liig ng Amerikano. Hawak pa sa liig ng ICC, ng ibang bansa. Lalo't nandito rin naman sa bansa ang mga biktima. Maganda raw na dito mangyari ang paghahanap ng hustisya. Pero giniit din ni Aquino na nirerespeto niya ang proseso ng ICC. Tumaas naman ang kilay ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa sinabi niya ni Senator Bam. Buwelta ni Trillanes, nagbibida-bida ngayon ang senador na may malasakit kuno sa mga biktima ng drug war. Pero wala naman daw ginawa nung kasagsagan ng umano'y Ayan, eto. Nagbibida-bida raw si Bam Aquino, sabi ni Trillanes. Eto, panawagan ulit sa Dilaw. Kung meron kayong kukuhaning kasama nyo, yung may ambag, si Risa at si Trillanes, liability po yan sa inyo. Hindi nga nanalo ito si Trillanes sa Caloocan na mayor. Walang maiaambag sa Dilaw yan. Walang maiaambag sa Pink. Kung ano man ang kulay na gusto nyong gawin, kayong mga nandiyan dyan, walang maiaambag si Risa at Pero issue lang inaambag ng mga yan Takin nyo naman, di ba? Kumbaga sa politika, no, etong si Trillanes, wala na talagang kinabukasan to kung politika ang pinag-uusapan. Kasi doon pa lang sa pagiging mayor is nasubukan ka na. Kasi kung talagang may asim ka pa sa mga tao or matamis ka pa sa mga tao, malabong matalo ka sa pagka-mayor. Kasi ilan lang naman ang botong kailangan mo kumpara naman sa pagiging senador, 'di ba? Kailangan milyon, diyan sa pagiging mayor 1,000 lang. 'Di ba? So, diyan pa lang sa ganyan kakonti, hindi ka nananalo. Na paulit-ulit lang na iniikot mo ang Caloocan. Hindi ka tulad ng senador, talagang kailangan buong Pilipinas. 'Di ba? Kaya parang dito is maiisip mo dapat sa sarili mo na talagang wala ka na talagang kinabukasan sa politika. Kaya nga sinasabi ko,
itry mo uli na tumakbo kang vice mayor, 'di ba? Pag talagang hindi umakma, talo pa rin. Konsihal. Yan. O baka congressman, umano ka pa rin, sumingit ka pa rin. O pag wala talaga, barangay chairman, o barangay captain, o di ba? Ano na lang, barangay tanod na lang. At least, hindi ka na buboto, mag-apply ka na lang doon sa chairman dyan sa Caloocan. Ganun na lang yun. Di ba? Huwag mo nang isingit kasi yung sarili mo sa politika kasi talagang nawala na yung believe sa'yo ng mga tao nung bilang magdalo ka nun dati. No, syempre, respect sa mga magdalo, di ba? Pero ito talaga, di ba? Wala ako ng kumpiyansa dito sa taong to dati. Ganito pala ugali nito, grabe. Nakaka-speechless ka. Ngayon si Risa naman kasi, hindi mo nga alam kung mananalo pa siya sa susunod eh. Di ba? Kasi nga talagang pasang-awa talaga. Siya lang yung nanalo noon sa mga tumakbo. Pero ngayon, hindi natin alam kung pag tumakbo siya, sa presidente kasi, kung tatakbo si Risa, is alam naman natin wala na talaga siyang kinabukasan sa pagiging presidente. Wala nang future. Hindi na siya mananalo talaga. Hindi na siya mananalo. Napakalabo. So kung tatakbo uli siyang senador, question mark na kung makakapasok siya uli. Kasi Trillanes sa inyo. Ba't hinahayaan nyo magsalita yung ganyan? Si Bam, kahit ayaw natin sa kanya, alam nyo, Aquino pa rin. May hatak yan. May boses yan. May bilang. Hindi, ang tanong ko lang, Coach Oli, hindi kaya delikado na maging tandem sila ni VP Sara? Aquino yan. 'Di ba? Kahit papaano, meron pa ring access sa dilawan yan. Alam naman natin ng mga dilawan galit sa mga Duterte at alam naman natin ng mga dilawan ay gustong makabalik sa kapangyarihan. 'Di ba? Makabalik sa pwesto. Hindi kaya delicates yun? 'Di ba? Ako kasi parang ang hirap magtiwala eh. Na ganyan. Kahit ganyan ang prinsipyo, 'di ba? Maganda yung prinsipyo niya pero napapalibutan pa rin, dilawan pa rin, is dilawan pa rin. Kumbaga mga kasama niya galit kay VP Sara is galit pa rin. 'Di ba? Parang ang hirap ng sitwasyon na yan kung siya yung magiging vice. Yan. Si Risa, si Trillanes, walang hatak, walang boses, walang bilang. Sa judicial killings. Tanong pa ni Trillanes kung totoong naniniwala si Senator Aquino na sa Pilipinas dapat litisin ng mga EJK cases, kinasuhan niya ba si dating Pangulong Duterte at iba pa nitong kasabwat noong panahon ng war on drugs? Dagdag pa ng dating senador, nagpapapogi lang ba sa Duterte supporter sa Senator Bam kapalit ng mga nagsasakripisyo? Sus, ginagaya mo naman sa'yo si Bam na makitid ang utak. Yan ang hirap kay kay Trillanes. Lagi siyang humahanap ng mga kakampi. 'Di ba? Kapag ayaw siyang kampihan, para siyang bata nagdadabog. Para siyang bata ngaw. Ay nako. Insensitive daw yan at napaka-unfair. Dahil daw sa sinabi ni Aquino, napatunayan daw Ate, balikan muna natin ito ha. Nagpapapogi daw, hindi kinumpleto nung News 5 eh. Nagpapapogi lang sa mga DDS yan. Hindi nyo ba naisip? Pwede rin Duterte, Bam Aquino, di ba? Malakas yan. Malakas ko sa malakas. For sure. Pag nagkaroon Malakas ko sa malakas talaga. Kahit papaano, malakas naman si Bam. Lalong-lalo na is nagkakaroon siya ng ganyang klaseng prinsipyo sa buhay niya. Kaso nga lang talaga, Coach Oli, parang ano lang yan eh. Aimee tapos VP Sara. Alam naman natin, kahit magka-close si Senator Aimee at saka si VP Sara, kahit pa paano nagdadalawang isip pa rin yung mga tao kasi Marcos pa rin siya. Kung ito naman, Bam tsaka VP Sara, syempre hindi pa rin mawawala siguro yung magdalawang isip kasi alam naman natin, yung mga dilawan is, di ba, gustong makabalik sa pwesto, gustong ganito. Hindi kaya malagay sa alanganin si VP Sara kung sakasakaling manalo sila ni Bam. Di ba? Ang hirap kasi. Kaya mas maganda siguro kung magiging vice ni VP Sara is yung talagang 100% legit na kasundo niya talaga. Ang Duterte, Aquino, may problema ang Marcos. Kasi yun talaga naghahanap ng kung sakasakaling yung Lenny tapos BBM, parang ganon.
Maghahanap ka talaga ng ipapanlaban sa pagiging vice president na malakas eh. Oh. Hindi ko sinasabing sang-ayon ako. Pero ang sinasabi ko lang dito, posible. Diba? Sa katunayan, ayoko ng Duterte Aquino. Ayoko yan. Kasi sa tingin ko, kaya namang manalo ni Sara nang walang Aquino. Kahit wala. Pero, pumupostura din ng BAM sa Duterte, ha? Tatandaan Yan na natin. naman eh, parang nagugulat ako kay Bam eh. Minsan kapag ganyan na eleksyon, 'di ba? Pag naamoy niya malapit ang eleksyon, parang bigla siyang kumakambyo sa mga Duterte, bigla siyang sumisimpat siya. 'Di ba? Pero pag nandiyan na, nakaupo na, biglang nag-iiba ang ihip ng hangin. 'Di ba? Kaya mahirap talagang pagkatiwalaan. Mas gusto ko pa talaga yung Sara Duterte, Rodante Marcoleta. Medyo malakas naman si Senator Marcoleta eh. O kaya Senator Bongo, di ba? Ganyan. Isa sa malaking problema natin, Marcos, para tuluyan na matigbak yan. Kumbaga parang si Bam, kung sakasakali na itapat do sa vice president na si is kakayanin talaga. Kakayanin talaga ni Bam yan. Pero siguro naman, no, sa nangyayaring issue ngayon, kung sino man ang maging vice president ni Sara Duterte, ni VP Sara, kakayanin naman sigurong matalo si 'Di ba? Kasi nga alam naman natin napakaraming issue. Yung mga tao nakikita natin nagsisisi na talaga. 'Di ba? Kahit ako naglalakad ako, makakausap ako tungkol sa politika, nagsisisi sila kung bakit nila binoto si eh. 'Di ba? Pero kay VP Sara is wala silang sinasabi ganong negative. 'Di ba? Merong nagsasabi pero kakakaunti lang, gakukulang. Pero ako, ibang gusto kong katandem ni VP Sara. Hindi si Robin, hindi si Amy. Saka ako na ilalabas sa tamang panahon. Sino? Si Yorme. Si Yorme din, maganda rin si Yorme ha. Kaso, natin, pero tignan natin. Dahil daw sa sinabi ni Aquino, napatunayan daw na nagsasabi ng totoo si Trillanes sa pahayag niyang hindi raw isusuko ni dating VP Leni Robredo si Duterte sa The Hague. Nabash pa nga raw siya noon ng supporters sina Aquino at Robredo. Ganito rin ang naging sentimiento ni dating Commissioner and Audit Commissioner Heidi Mendoza. Giit niya, ignorante ang senador kung bakit may ICC. Malamang daw, hindi kayang tumaya ng mga biktima ng EJK kung dating Pangulo ng Pilipinas ang kalaban. Masyado raw insensitive ang Alam mo, kita mo, ginugulo kay ni Trillanes. Binabanatan ni Trillanes si Leni. Dahil ayaw daw isuko ni Leni ang PRRD sa ICC. Bakit kayo ginugulo? Ang malakas sa inyo, yung Leni, tsaka BAM. Let's accept it. Hindi Aso lang kasi yan eh. Si Trillanes, ang ingay. si Trillanes, hindi si Heidi Mendoza. Mga walang boses yan. Wala Hindi na si Risa Trillanes, Ontiveros. desperado na yan. Ilabas nyo sa picture pagkakakitaan lang kayo ng mga yan. senador. Madali raw sabihin yung ideal, lalo na kung hindi naman daw kasama sa laban. Ilang beses sinubukang kuhanan ng pahayag ng News 5 si Senator Bam Aquino. Sir, could you get your comment kay Senator Trillanes lang? Unfair daw yung sinabi ninyo na dapat dito litisin. We're going to mass. Answer, we have a statement already. On cam, sir. Reaction, sir. We have a statement already. Bakit unfair kung si PRRD dito lilitisin? Una, Pilipino. Pangalawa, dapat dumaan sa due process. Yes. Sige, kung gusto nyo padala sa dahig talaga, dapat padaanin muna sa due process sa Pilipinas. Ikinidnap lang, Oo. basta-basta, itong si PRRD. At saka yung papuntang Gahig. pagkakadala kay PRRD talaga, halata namang minadali. Diba? Alam mo, ang Daming problema kay mali. Trillanes, parang gusto niya umikot ang politika, umikot ang ekonomiya doon sa pag-eliminate kay PRRD. Hindi, tsaka totoo niyan, kung sila makikinig sila kay Trillanes, ang bansa natin hindi na aasenso. 'Di ba? Hindi na aasenso kasi parang yan nga, sinabi ni Coach, parang ang gusto lang talaga ni Trillanes, tumutok lang kayo sa mga Duterte. Kaya kita nyo, sa pagiging senador ba niyan, may nagawa ba yan? Sinasabi niya may nagawa daw siya. Pero para sa akin, lagi ko dang siyang nakikita na kuda ng kuda tungkol sa mga Duterte. 'Di ba? So, kaya halimbawa, maging senador uli yan. Ano maitutulong at may aambag sa Senado niyan? Duterte pa din. So, ganyan ang ginagawa niya. Kahit mga sarili niya kasama, yung mga dilawan, ganyan. Sila Bam, sila is binibiran niya. Diba parang hindi sumusunod sa kanya, kailangan na ganito, ganyan. Kasi sila, Boss Trill,
no, kay Trillanes. Sila, mahal nila yung political career nila, marunong silang mag-isip, may utak sila, ginagamit nila. Hindi yung utak nila nasa paa. Hindi po iikot ang sikmura ng taong bayan. Hindi po magkakatrabaho ang taong bayan. Hindi po gaganda ang ekonomiya natin. Hindi gaganda ang politika natin. Doon lang sa pagpapatalan nyo kay PRRD sa dahig. Yes. Kaya nga sinasabi natin dito, kung mapapakulong niya ba lahat ng mga Duterte, uunlad ba ang Pilipinas? Hindi. 'Di ba? Nung hindi pa sumasampa ang mga Duterte sa mataas na posisyon, wala pa si PRRD, wala pa si VP Sara, mayor pa lang sila, ang Pilipinas ba umunlad? Nung wala pa yung mga Duterte diyan sa mataas na posisyon na yan, 'di ba? Hindi pa rin umuunlad. Wala pa ding nangyayari. Ang problema tong si Trillanes, parang masyado siyang kinain nitong kanyang pagpupursu na ipadala si PRRD dyan. Parang wala na siyang buhay. Oh, tsaka yung galit niya, yun ang iniintindi niya, para siyang si Rigor de Magiba na gustong hulihin o dakpin si Tanggol hanggang sa gumawa na siya ng hindi maganda. Kumbaga lumampas na siya sa pagiging pulis niya. Baka mamaya ikaw, Boss Trill, ganun din ang gawin mo, lumagpas ka na sa sarili mo. Get alive, Trillanes. Eto, tapating kita, Trillanes. Irrelevant ka na kasi. Kaya mo lang ginagawa to para may silbi ka. Para kampihan ka ng dilaw. Wala ka ng boses. Wala ka ng bilang, Trillanes. Diba? Ginagamit mo ang taong bayan para sa iyong kapakanan. Dahil alam mo, laos ka na. Wala naman taong bayang naniniwala dyan. Dahil alam mo, pag nanalo ang Duterte, may problema ka. Yung problema mo yun. Huwag mong idamay ang taong bayan. Yes, tama si Coach Oy. Huwag kang iyakin. Yes, ayan. Si Trillanes mahilig umiyak. Siya yung umiiyak kahit hindi tumutulo ang luha. Halatang iyak ng iyak sa araw-araw, iyak ng iyak. Ha? Yung iyak mo yun. Walang kinalaman sa sikmura ng taong bayan. So, iiyak mo lang yan. Huwag mo na kami idamay mga Pilipino. Pakibasa na lang yung statement natin. Pero sa mga oras na ito, wala pang natatanggap na statement mula sa kanyang opisina ang Senate reporters. Si Senator Risa Hontiveros naman, na kaalyado ng senador, suportado ang kaso sa ICC. Hahayaan na lang daw niya na si Aquino ang magpaliwanag ng kanyang sarili. Masasabi ko lang ay para sa aking sarili na kaya ko sinusuportahan yung pinag-uusapang posibilidad na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o bilang signatory muli ng Rome Protocol. Kaya ko mula sa panahon ni na Kian de los Santos, si Kulot, si Carl at iba pang mga EJK. Kita nyo talagang di ba? Hindi pa tumatakbong presidente yan, pero kita nyo naman ang gusto niyang mangyari. Gusto niya talaga is magpailalim tayo sa ibang bansa, sa mga banyaga. Kumbaga, banyaga ang magdedesisyon para sa atin. Diba? Nakikita nyo na ngayon, mga katunay. Kung ang agenda. Victims, sinusuportahan yung panawagan ng kanilang mga naulilang pamilya. Isipin mo yan, no? Si Trillanes, para maging relevant, Sure ka ba naman, Honti, na si Duterte talaga ang may gawa niyan? Marunong ka ba mag-isip? Isa ka din na mapagtanim ng galit. si PRRD pinag-iinitan. Ito naman, parang ang ginagahasa niya si Kian de los Santos. Ginawa niya ng palabigasan yun para siya maging relevant. Oo. Ang lupit ng konsensya ng ali na to, no? Hindi niya nga alam kung si PRRD ang may gawa nun. Diba kasi mga pulis, alam ko, pinarusahan yung mga pulis na yun sa gumawa kay Kian Diba? Anong pinuputok ng butsi nito? Oh. Kaya sinasabi ko ng mga panahon na yun, yung nagkakaroon ng ganun, may mga iskalawags, no? May mga sindikato o mga drug lord, mga nasagasaan ni PRRD na talagang gustong sirain yung war on drugs niya. Kaya gagawa sila ng mga ganyan para si PRRD ang mapagbintangan. Hindi mo ba iniisip yun? Oh. Kaya mo ba hindi naiisip dahil yung galit mo sa mga Duterte na isa ka pa
no? Na pinepersonal mo ang mga Duterte kaya hindi mo napapansin. 'Di ba? Ganun yan eh. Kaya kayo ni Trillanes nagkakaganyan. Siguro talagang matindi yung pagkaka-reject ng mga Duterte sa inyo. Ayaw niyang patahimikin yung patay. Kunwari pinaglalaban niya. Grabe konsensya. Mga naulilang pamilya. Bagamat hindi pa raw niya nababasa ang post si Trillanes laban kay Senator Bam, itinuturing daw ni Hontiveros na kaalyado ng oposisyon ang dating senador. I do consider him an ally and a friend. Kaya Siyempre, talaga i-consider mo yan. bilang ko siya at kanyang partidong magdalo sa hanay ng oposisyon. Siyempre, talagang susuportahan mo yan. Pareho kayo ng utak eh. Pareho kayo ng pananaw. Diin mo, dalawa kayong kikita dyan. Kasi dalawa kayong walang boses, dalawa kayong walang impluensya, dalawa kayong walang maiaambag sa dilaw, pero pag nakapasok ka at pinasok ka niya, parehas kayong kikita. Siyempre, bawat eleksyon may kita yan. Huwag na tayong maglukuhan. Sana all. Anong ambag nyo sa dilaw? Wala. Wala kayong followers. Hello. Babanatan nyo pa sila, Bam. Ang baba na nga ng followers nyo at sila na nga yung natitirang may followers kahit papaano, itong Lenny tsaka si Bam, ginaganyan nyo pa. Sa ngayon, nakafocus daw ang oposisyon sa reformation. Nagbabalita mula sa Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.